Sabi nga dito ni John, shoutout sa'yo, Lods, anong app sa PC kayo nagpiprint? So ako, sa tingin ko naman sa mga nakakapanood sa akin, alam nyo na kung saan ako nagpiprint or saan ko pinapadaan kapag nagpiprint ako ng mga stickers or kahit ano. Walang iba dito sa Silhouette Studio. Parang dito na ako nasanay mag-print eh. Kasi dun sa Photoshop, hindi ko gamay masyado yung mga pasikot-sikot dun. Ang dami pang pagpipilian, ang dami pang aayusin. Dito, once na nakapaglagay ka ng ipiprint mo, kukontrol P mo lang yan and then rekta-rekta print na. At saka dito, nakakapaggawa pa ako ng mga frames na gagamay ko pa. At meron ditong mga drag and drop. Sa mga magda-download ng Silhouette Studio, isi-share ko sa inyo to. Ilalagay ko na lang sa description. Pero ang mada-download nyo doon ay mga pre-edition lang. Hindi kagaya na itong sa akin nakalagay na business edition. So kung gusto nyo mag-avail ng business edition, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page para malaman nyo yung detalye. Kasi yung pre-edition nito ay hindi ganon kadami yung kanyang mga pindutan dito. Kagaya na ito, no? Yung mga tools niya, konti lang. Pero kapag naka-business edition ka, marami yung mga tools na pwede mong magamit. Pero kung tamang print ka lang naman, hindi mo na kailangan ng business edition eh. Kung talagang gusto mo lang gamayin, etong Silhouette Studio. Napakaganda nito. Kagaya nito, halimbawa, nagprint ako netong yung nilalagay sa mga regalo, kung kanino nang galing. So kagaya nito, naggawa lang ako dito ng box ng ganyan. Tapos, meron akong design dito sa Canva. Sa Canva lang ako nagda-download or kumukuha ng mga design. Tapos, ini-edit ko na lang. Pwede mong i-edit yan basta naka-Canva Pro ka. Message mo lang din ako kung gusto mong mag-avail ng Canva Pro. So, kagaya nito, da-download ko lang yan. So, once na ma-download ko yan, ida-drag and drop ko lang yan dito sa box na to at kung ano yung desired na size ko. Pero kung gusto kong as is yung size, ida-drag ko lang yan mismo dito. Tapos, dito na ako magre-resize. Pero kung meron kang gustong specific na size, tapos ida-drag and drop mo, pwede, basta i-click mo to, tapos drag mo lang yan dito, papasok na yan sa loob, 'di ba? At kung gagamitin nyo tong Silhouette Studio, Control K, tapos i-off nyo etong auto trace para hindi lumalabo yung inyong mga image dito. Kasi ipapakita ko sa inyo, i-on ko muna yung auto trace. Tapos i-drag natin dito yung design na yon. Makikita nyo medyo hindi siya ganun kalinaw kung nakikita nyo yung difference. Medyo blurred siya at hindi siya ganun ka aayos yung kulay. Kasi meron siyang function na auto trace. Kagaya nito, meron ng tracing marks. Kumbaga ayan yung ika-cut nung machine ko. Pero hindi ko naman siya gagamitan ng machine, kaya i-off nyo na lang yung auto trace. Kapag in-export nyo or dinrag nyo ulit dito yung design, makikita nyo talaga yung difference. Ayan, eto yung naka-auto trace, eto naman yung hindi naka-auto trace. Malinaw talaga at hindi blurry. So, ang mga application ko dito, meron din akong Photoshop, pero ginagamit ko lang yung Photoshop kung talagang sobrang detailed nung aking mga project. Halimbawa, may mga kailangan akong i-edit. Kasi yung mga tools dito sa Silhouette Studio ay limited lang, hindi kagaya sa Photoshop na talagang kompleto. Pwede kang mag-manipulate ng mga photos. Dito, mga ganito lang, mga sizing. Ito yung nagustuhan ko talaga dito sa Silhouette Studio, yung pagdadrag and drop ng mga design. Yung gagawa ka muna ng ganito, yung mga frames, ganyan, tapos idadrag mo lang dyan mismo. So, papasok na dyan yung image. So, ready to print na siya. 'Di ba? Ayun, edit mo na lang yung preference mo, kung ano yung mga settings mo dito, mga color correction. Sa mga nakakapanood sa akin na matagal na alam na nila to. So, ayun nga, eto, naka business edition na to. At shoutout dun sa nag-avail sa akin ng business edition. Solid, no? Taga Mindanao area siya. Legit, Silhouette Studio yung inavail niya sa akin. And then, meron din naman ako mga cracks neto. Yun, medyo mura-mura lang. Pero syempre, do it at your own risk na lang talaga kung gagamit ka ng mga cracks. So, wala namang ano yun eh, same lang din naman yan eh. So, minsan, nagpiprint din ako dito sa PDF. Once na PDF yung ibinigay sa akin ni client na files. So, dito sa PDF na to, na-edit ko rin yung mga detalye dito. Kagaya niya, pwede kong baguhin yung amount niyan, pwede kong baguhin yung details nito. Kasi yung PDF ko, naka-pro or naka-advanced version siya. Hindi siya yung kagaya nung mga libre lang na madadownload mo sa internet. Kung gusto nyo rin mag-avail na ito, message nyo lang din ako para
para kapag meron nagpa-print sa inyo ng mga customer na PDF yung kanilang mga files, lalong-lalo na sa mga documents, ayan, may edit nyo kung may mga i-edit kayo doon. Syempre kung may i-edit kayo ng mga details doon, magdadagdag kayo ng singil sa inyong mga client. Ayan. So, syempre, eto pa, yung mga ginagamit ko din, yung Word. Eto, kailangan meron talaga kayo netong mga files na to. Ayan. Eto nga pala nakikita nyo, ito yung lagi kong pinang-test print. Or, halimbawa, bago ako mag-print ng mga photos ko, mga stickers ko, nagpe-print muna ako neto at mini-make sure ko na kumpleto yung print neto. Walang mga patlang-patlang. Ayan, usually yan lang yung ginagamit ko. Office, eto, agaya neto. Microsoft, PDF na Pro, at ito Business Edition na Silhouette Studio. Kahit free edition, pwede kayong mag-print dito. Mada-download nyo lang yan ng free sa internet, yung free edition. Ilalagay ko na lang sa description yung link. So, minsan sa Photoshop ako nagpiprint, pero hindi na ako nagpiprint sa Photoshop. Nababadrip ako, ang dami pa kasi mga binabago-bago doon. Ang ginagawa ko, kinukuha ko na lang yung image sa Photoshop tapos inilalagay ko dito sa Silhouette Studio. Tsaka ang kinagandahan dito sa Silhouette Studio, pwede kang mag-edit-edit ng mga sizing dito. Easy to click lang. Talagang napakadali lang. Ayan, oh, 'di ba? Pwede mo pa siyang ipadaan sa inyong mga Cameo kung meron kayong mga platter cutter. Pero kung wala, okay lang din naman. I-off nyo lang tong registration marks para hindi maisama sa print. So, ganyan lang. Sana nagigets nyo, no? Kagaya neto, nagprint ako netong mga ganito, happy birthday, yung mga nilalagay sa mga regalo. Ayan, so sa Canva, eto, ginagamit ko lang din. Eto sa Canva, dito ako madalas kumuha ng mga template kasi free lang naman dito eh. Basta naka-pro yung inyong mga gamit na Canva. Ayan, pwede nyong i-edit yan. Tapos download nyo lang yan, isalin nyo dito sa Silhouette Studio, i-drag and drop nyo or kung gusto nyo sa Microsoft Word. So, yun lang. At syempre, kapag mga pictures naman yung piniprint ko, usually dinadirect print ko lang siya. Halimbawa, may magpapaprint sa akin ng wallet size. Kailangan siyam na kagad yung kanilang mga photos na ipapaprint. Iha-highlight ko lang yan ng ganyan, tapos piniprint ko lang ng ganito. Pili lang kayo nung pinaka paper size na which is dapat A4 size. Tapos hanapin nyo lang dito yung wallet. Etong program na to, no, built-in lang siya dito sa ating operating system or dito sa ating Windows 10. Lahat ng mga computers may mga ganito, pero hindi ko alam kapag mga Mac yung inyong mga unit. So ganyan lang yung ginagawa ko. Nagre-record ako ng siyam na photo, tapos minamanual cut ko na lang siya. So halimbawa, ang gustong ipaprint ni client ay 4R lang, ganyan lang. Pili lang ako dito ng 4R, tapos borderless ko lang siya kung gusto ni client na borderless. Ayan, click nyo lang tong borderless na to. Tapos dito sa settings, auto-retain lang dapat lagi yung size niya para hindi siya yung todong nag-e-expand. Tapos okay nyo lang yan, ganyan. Ipiprint nyo na yan ng ganyan, direct. Or dito, no, may nakalagay dito na portrait or landscape. Minsan naka-landscape yan. Huwag nyo na lang galawin para nakaganyan na. Automatic naman yan na ipiprint ng inyong mga printer dun sa inyong mga papel na 4R. So kung ayaw nyo ng ganito, merong technique sa Silhouette Studio, yung kagaya nga nung ipinakita ko sa inyo, yung maggagawa kayo ng frames. Tapos idadrag and drop nyo na lang to kung anong size yung gusto nyo dun sa inyong mga frames. I-edit nyo na, i-customize nyo na para kapag ilalagay nyo yung mga photos nyo, idadrag nyo na lang. So ako ganito lang usually talaga yung ginagawa ko, wala na akong iba pang abubot. So halimbawa, A4 naman yung gusto ni customer. Ang ginagawa ko dyan, select lang ako nung aking Epson 382 na drivers kasi ito yung merong borderless, tas iset ko siya ng A4, option, properties, check nyo lang yung borderless dyan, tapos dito retain size nyo lang siya, okay nyo lang yan, tas ayan, ipiprint nyo na, ganyan na yung kalalabasan yan, tapos fit to frame nyo lang, ayan, borderless na yan sa inyong mga A4 na papel, or kung gusto nyo 4R, setup nyo lang dito, select lang kayo dito, ganyan. Kapag ka dye ink yung ginagamit ko, standard quality lang yung ginagawa ko kasi napakaganda na. Pero kapag pigment ink yung piniprintan ko na printer, ginagawa ko siyang high. So, ayun lang. Para hindi na humaba yung videos natin, ganun lang. Like, share, and subscribe. At sana nakatulong tong videos natin para sa'yo dyan. Pero kung
kulang pa yung detalye na ito, comment ka lang dyan para madagdagan natin yung details kung meron pa akong maidadagdag. Pero so far, yan lang naman talaga eh. So ayun lang, bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento